Magandang araw sa inyong lahat, mga Ginoo at Binibini. Narito ako ngayon upang magbigay reaksyon tungkol sa fake news na lumalaganap ngayon at paano nito naapektuhan ang ating kasaysayan. Bibigyang pansin ko rin ang pagtangka ng mga Espanyol at Amerikano na iwaksi ang mga pamana ng mga sinaunang Pilipino ayon sa aking napanood na dokumentaryong Philippine Treasures ni Mel Tiangco. Simulan natin sa fake news at ang epekto nito sa kasaysayan. Ang information age ay ang pagsimbolo sa panahong umusbong ang digital media. Ang panahong ito ang simula ng pagtransisyon ng buong mundo sa tinatawag na online world na kung minsan ay tinuturing na mas mahalaga kaysa sa pakikipag-usap ng harapan o sa personal. Isa sa pinakakilalang ginagamit sa online world ay ang mga social media platforms na dahan-dahang ginagamit ng mga tao bilang pinanggagalingan ng kanilang mga balita sa araw-araw. May mga pagkakataong tunay ang mga balita, ngunit mas madalas na ang napapakalat ng mga balita ay mga fake news o hindi katotohanan. Dagdag pa rito, noong kasagsagan ng pandemya, ang naging tanging pinanggagalingan ng balita ng mga tao ay ang mga social media platforms tulad ng Facebook pati na ang YouTube dahil inabisaduhan ng mga tao na mag-home quarantine. Kung gayon, walang ibang napagkunan ang mga tao ng balita kundi online. Upang maiwasan ang mga fake news, kinakailangang matuto ang bawat Pilipino na gawin ang think before you click. Ang ibig sabihin nito ay bago pindutin ang isang bagay upang ibahagi ito sa mga tao, ay pag-isipan muna natin kung tama nga ba ang isinasaad nito. Maaaring suriin mismo sa post o sa artikulo kung kilala at mapagkakatiwalaan ang sanggunian. Bilang pagsisiguro, hanapin sa Google ang tungkol sa balitang ito. At kapag napatunayang ito nga ay mula sa pinagkakatiwalaang sanggunian, ay maaari na itong ibahagi. Dumako naman tayo sa pagtangka ng mga Espanyol at Amerikano na iwaksi ang mga pamana ng mga sinaunang Pilipino. Nabanggit sa dokumentaryo na mayaman ang ating kultura, hindi lang natin ito masyado napapahalagahan. Maaring ito ay dulot ng paglarawan ng mga Kastila sa atin bilang mga mangmang at walang alam o mga Indio noong sila'y dumating sa Pilipinas. Ngunit malayo ito sa katotohanan. Ang mga Pilipino ay sibilisado na bago pa man dumating ang mga Kastila. Ang mga sinaunang Pilipino ay mayroong maraming gintong burloloy na kung papansinin sa mga teleseryeng base sa nakaraan o mga epiko, ang mga taong may mataas na katayuan sa buhay ay marami o puno ng ginto ang kasuotan kung ikukumpara sa mga karaniwang tao. Ang mga gintong kasuotan ay nagsisimbolo ng kagandahan ng ating ekonomiya tulad ng golden regalia, golden tara, maitong burial jars at iba pa. Ang mga gintong palamuti na nahukay at nakatanghal ay maituturing na nanggaling sa Pilipinas dahil sa mga ebidensya tulad ng kakayahan ng Pilipinas na lumikha ng mga minerals na kapag nahalo sa ibang mga materyales ay nagiging ginto. Kaya naman, maaaring ipinamukha tayong mga Indio ng mga Kastila upang mas mapadali ang kanilang pagsakop sa atin. Dahil kung hindi buo ang pagkatao ng isa o mayroon siyang mga pag-aalinlangan, mas madali itong mamamanipula at maloloko.